Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Kaya ano? Sinimulan na Sa'yo pa na. ng Kamara ang Bahala na! Bahala na, ni Davao Congressman Pantaleon Alvarez sa kanilang Code of Conduct. Kasunod yan ang pag-uudyok umano niya sa militar na bawiin na ang suporta. Ginugurgur ako eh. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagpulong ka Sinimulan na ng Kamara ang Paano ko na lang ba? Ano ko na lang? Pumikapi na naman. Kapi! Mainit ang ka! Ang sakit! Paano ko na lang ba? Ganito na lang natin. Yung ganyan. Paano ba? Ganito. Ganyan. Ganito. Yan. Wag ganyan. Paano? Ganyan. Ganon. Wait lang. Pakinggan nyo to ha. Pakinggan nyo. Ano na lang natin na yung audio. Kasi ginugurgur tayo eh. investigasyon sa paglabag umano ni Davao Congressman Pantaleon Alvarez sa kanilang Code of Conduct. Kasunod yan ang pag-uudyok umano niya sa militar na bawiin na ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagpulong kahapon ang House Committee on Ethics tungkol sa natanggap nilang reklamo laban kay dating House Speaker at ngayoy Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Reklamong paglabag sa Code of Conduct ng House of Representatives ang inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban kay Alvarez. Ayon sa komite, Di ba itong si Ray Uy, ito yung nang bastos sa mga katutubo. Tama ba? Na puro lang daw asa sa gobyerno. Di minsan i-content mo yung tungkol sa Bohol na nagkaroon ng resort. Nako, ang tagal-tagal na ho nun. Parang pagod na pagod nak, anyari sa'yo. Ako, hindi Ang sarap lang kasi na ang lamig na may aircon eh. Hindi 2 hours na ba naman eh. 2 hours na tayo eh. Naway huwag na siyang umabot ng July. Audio ko na lang ha. nakita nilang may sapat na basehan ang reklamo. 3 grounds ng paglabag daw ang nakita. Una, ang disorderly behavior ni Alvarez dahil sa hindi niya pagpasok sa Kongreso. Ikalawa, ang libelous o mapanirang pahayag niya sa ilang opisyal. Nako, pinagurgur na rin. Pinagurgur na si Alvarez. Ito yung sinasabi ko sa inyo na unti-unti na hong talagang alam niyo yun, ipakita na nga natin. Ayokong na hindi ko na pinapakita, nabibitin ako. Bahala na tawag dito. Chupulang ko tayo, no. Di alam niyo talaga eh. Ito na, 'di ba? Nung nakaraan, 'di ba sinabi parang wala naman daw, hindi naman na daw itutuloy yung kay Alvarez. 'Di ba binalita yun? Pero ngayon tingnan niyo, Ito na Kasunod yan ang pag-uudyok umano niya sa militar na bawiin na ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano pag-uudyok? Wait lang isipin ko maigi Inudyokan ba ni Alvarez ang militar? Tsaka ito na lang paano, yun, dahil lang kay Alvarez, kayang manipulain ni Alvarez? Ba't parang sobrang takot na takot kayo kay Alvarez? No? Kaya nga totoo yung totoo yung sinabi ni Banat Bay na hindi rin basta-basta to si Alvarez, gawa ng may mga solid supporters din kasi talaga to. Oy, Mayora na Rod, shoutout. Yan, shoutout din sa'yo. Background audio mo lang para iwas Anong background audio? Wag na. Nandiyan na yan eh. Audio mo lang, Jay, delikado ka dyan. Hindi yan. Copyright lang naman yun. Vicente Soto, presidente ko. Ito na naman si Born Bonita, nagpalit ka pa ng pangalan, nakikita kita doon, Huwag mo gawin tanga, ha? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagpulong kahapon ang House Committee on Ethics tungkol sa natanggap nilang reklamo laban kay dating House Speaker at ngayoy Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez.
Reklamong paglabag sa Code of Conduct ng House of Representatives ang inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban kay Alvarez. Ayon sa komite, nakita nilang may sapat na basehan ang reklamo. 3 grounds ng paglabag daw ang nakita. Una, ang disorderly behavior ni Alvarez dahil sa hindi niya pagpasok sa Kongreso. Ikalawa, ang libelous o mapanirang pahayag niya sa ilang opisyal sa Davao del Norte. Paano hindi papasok tinanggalan nyo nga ng project yung tao. Kung sakali man na hindi pumapasok dapat nga kayo ang ano dun kayo ang makasuhan dun Anak ng teteng yung tao dun yung pas tinanggalan nyo ng project, tinanggalan nyo ng tinanggalan nyo ng ano yung tao. At ikatlo ay ang seditious remark o panunulsol ni Alvarez sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ng suporta. Kanunulsol, anong tingin nyo sa Armed Forces? Magpapasulsol? Ganun ba? Kahit anong sulsul ng mga tao dyan sa Armed Forces of the Philippines, kung anong tingin nyo, parang ginawa nyo naman tanga dito yung mga kasundaluhan. Ano to? Sa edad ni Tatay Digong, dapat inuubos niya ang oras niya sa mga apo niya. Relax na lang. O, saan ka na naman galing, Anharot? Gala ka ng gala, anak. O, gala ng gala si Anharot Saan nagpupunta yan? O, Ruder, shoutout. O, parang ginawa nyo namang kayang utuhin ng mga ng isang Alvarez ang Forces. O ngayon, ba't kayo natatakot? Kung sakali man, anong meron? Paglabas. Pero yung mga ginagawa nyo, hindi paglabag sa batas yan. O bakit yung kay First Lady Lisa Araneta Marcos, libelous din yun Paninira yun. Bakit yun? Hindi nyo kasuhan din. Hindi nga, kasuhan nyo nga. Okay naman na sa Ruder. Di ba? Paninirang puri yung kay paninirang puri yung kay Lisa. Bakit yan? Ayaw nilang kasuhan. Kung talagang yan ang nila. Sige nga, magkasuhan nga kayo. Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa komite, walang halong politika ang paggulong ng reklamo. Wala kasing kaalyado ni Alvarez si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala akong politika dito. Ayon sa komite, tigilan niyo ako. Politika ang paggulong ng Wala daw halo. Walang niya kung walang halong politika, di sana dati pa tinanggal nyo na si Alvarez. Tigilan nyo ako, walang halo. Simula nung napanood nyo lang si Ito. Tingnan mo kung pagiging tulunggis nitong mga to. Walang halong politika. Pero simula nung nagsalita si Alvarez about sa rally, doon nyo lang inalabas na hindi nagpapasok, kayso ganito, kayso ganyan. Di dapat noon pa inaksyonan nyo na yan kung totoo man yung mga paratang nyo kay Alvarez, di ba? Tigilan nyo kami Okay, akala ko naglalag ka na naman. Hindi matalino ang AFP. Kaya nga parang ginawa nilang tanga-tanga ang AFP, no? reklamo. Kilala kasing kaalyado ni Alvarez si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala akong politika dito. Nagkataon po na inirereklamo ang ating pong kasamahan sa Kongreso ngayon. And bakit siya nirereklamo? At sino nagreklamo? he has to act on it. Magpapadala ng notice ang komite sa opisina ni komite. Congressman Alvarez at meron siyang 10 araw para sagutin ang reklamo. Magkakaroon muli ng pagdinig oras na matanggap ng komite ang sagot at paliwanag ni Alvarez. Ayon sa Ethics Committee, ang investigasyon ay babala sa lahat ng mambabatas. Babala sa mambabatas. Totoo naman yung sinabi nila Ito ay babala sa mga mambabatas na huwag kakampi sa mga Duterte. Dahil kapag sa oras na kumampi kayo sa mga Duterte, matutulad kayo sa mangyayari kay Alvarez. Ang galing, di ba? Di ba? So very, very nice. Top 1, kasinungalingan, agree to the terms and conditions
appeal top kasinungaling, walang halong politika ang aming ginawa. O, di ba? Ang inang yan. Tapos ngayon, isa tong, ano daw, ulitin natin, sabi? Ang reklamo. Magkakaroon muli ng pagdinig oras na matanggap ng komite ang sagot at paliwanag ni Alvarez. Ayon sa Ethics Committee, ang investigasyon ay babala sa lahat ng mambabata. Babala sa lahat ng mambabatas na huwag kakampi sa Duterte. Dapat ganun na andun na rin naman yun naman yung pinupunto nyo. Hindi nyo pa dinaretso. Huwag kakampi sa mga Duterte. Kasi sa oras na kumampi ka, pakte ka, gurgur ka. Tigil-tigilan nyo nga kami sa mga ganyang ano nyo. Ngayon, kapag yung may mga mambabatas dyan, kung sino dyan sa mga ano dyan, kung sino sa mga tao dyan, tanggal yan. Malamang sa malamang. Huwag kang kakampi sa Duterte. Kung gusto mong manatili sa gobyerno, huwag kang kakampi sa Duterte. Dapat sang-ayon ka lang ng sang-ayon, tango ka lang ng tango sa lahat ng sasabihin at iuutos ng gobyerno. We are bound by the rules, code of conduct of the House of Representatives. We have to act appropriately, in public with respect to our actions, utterances, speeches, because again, freedom of speech is not absolute. As the saying goes, public office is a public trust. Handa naman daw sa investigasyon si Alvarez. Nauna na niyang sinabi na dala lang ng bugso ng damdamin kaya niya hinikayat ang mga militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos. Kaugnay ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Nanindigan na rin ang AFP na hindi susunod sa pahayag ni Alvarez. O yun naman pala bakit pa kailangan at mananatiling tapat sa kanilang Commander-in-Chief. Nauna na rin pinaimbestigahan. Ito na naman siya, nakita ko lang. Yung best friend ni Banat Bay na dito na naman. Ito kasi ayoko lang makita dapat to Ba't ka na naman lumabas dyan Ba't ka na lumabas yung kitang makita. Naku, nagurgur na. May lumabas guys. Hoy, may lumabas. Hoy, Banat Bay, Beijing, yung best friend mo lumabas. Dapat nang kumilos ang taong bayan. Pangita na naman. Ano to? Pangita. Ano tong pangita? Ano naman ang ginawa ng Marcos administrasyon? Hello, kasi ito na naman siya. Sige, pagbigyan, papasukin natin. Ay, may ribbon pa, Ba't violet? Dapat dilaw. Dapat dilaw. Bakit violet yan nakakala? Dapat dilaw, maganda. Bagay sa inyo, dilaw. Di ba guys? Bagay sa kanila yung mga dilaw. Hindi bagay yung mga ganyan. Early this year daw may nagawang agreement ang DNDN, NSC with China regarding sa West Philippine Sea. Uy, secret deal din ba? Patay tayo. Investigahan ng Department of Justice ang panawagan ni Alvarez sa mga militar kung maituturing itong sedisyon o rebelyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Lahat na lahat na pagurgur niya na para ano. So eto. Grabe ginagawa sa mga kaalyado ng Duterte, no? Pag ano talaga, kapag hindi ka nila kaalyado, gurgur ka talaga, no? Kawawa naman. Kawawa yung inaabot ng ano. Kawawa yung inaabot ng mga tao mga tao sa administrasyon natin ngayon. Ginugurgur talaga lahat Pag hindi ka, gurgur ka. Oo, ay, ano yung nabura ko kanina? Sayang yun. Hanapin ko na naman. So, eto. Idugtong na rin natin to rito sa issue na to, no? Itong May mga tinitignan ng lead ang pambansang pulisya kaugnay sa mga posibleng nasa likod ng Batangas drug. akala ko ba hindi na sila magsasalita. Eto, CCTV footage. Ilang personalidad na hagip sa CCTV footage. Ukol sa nasabat
na 14 billion na pulburon sa Batangas PNP. So pakinggan. May mga tinitignan ng lead ang pambansang pulisya kaugnay sa mga posibleng nasa likod ng Batangas drug haul sa tulong ng mga CCTV footage na nakalap ng mga otoridad. Si Paul Montibon sa report. Wait lang, sabi dito, sabi ni Jorex Banggalinan, pati si Jay Guevara ipagurguro nyo na rin. Matapang kasi yan, scammer pa. Matapang no pagurguro. Gusto mo, alam mo, may suggestion ako sa'yo, Jorex. Ikaw yung pumunta dito sa akin, tapos gurgurin mo ako. Mas maganda yun. Para may challenge. Tapos gusto mo magsama ka pa ng kasama mo. Ikaw hindi kita nakikilala. Ako kilala mo ako pag nakita mo ako sa labas. Punta ka dito sa amin. Tapos ikaw mismo yung gumurguro sa akin. Tignan natin kung hindi ipasok ko yung ulo mo sa tumbong mo. Pagkatapos ko putulin yung ulo mo, papasok ko yan sa puwet mo, tapos picturean kita. Ikaw pumunta rito sa amin para ipagurgur mo ako. Kung talaga matapang ka ha, Jorex ha. Kung yung bayag mo, kulay pink din, wala yan. May tago mo na lang yan. Kung may pakain mo sa aso mo. Gurgur na naman no. Kaya nagiging mga kulang sila sa kakatanggol sa mali, ayaw nilang gamitin ng utak nila para makasip-sip lang. Totoo naman Oy, Sir Alan, maraming salamat ha. Oy, Jorex, comment ka ha. Jay, natin na hindi ma-impeach si Kuting kasi hawak ni Tamba ang Congress. Kaya ang militar ang makakapalis kay Kuting. Pag ni-resign nila si Inday, yari lahat sila. Kaya nga Jay, kay Ramon shoutout. Oy, ba't kayo nagmumura, Ma'am RC Reyes? Bawal magmura dito. Sir Alan B, Miss Himalaan, padalaw ka, Sir Alan, di joke lang. Alam ko busy si Sir Alan, nasa duty yan. Sir Alan, maraming salamat ha. Thank you. Si Inday Sara Reserve Office sa AFP, kaya huwag nyo si Inday Sara subukan. Matapang yan. Diba? Jorex, punta ka dito sa amin. Dito sa Taguig. Tignan lang natin. Punta ka na. Alam mo ba, Jorex, sa ganitong edad ko, isang beses lang ako na tutusin, wala nga nanay ko lang ang nakadampi sa katawan ko na suntok, tadyak, palo. Yung ibang tao dito walang nakagawa sa akin yan. Kaya ikaw, Jorex, kung matapang ka, punta ka dito tapos gawin mo sa akin. Tingnan lang natin. Gusto mo i-vlog pa kita kahit mawala tong channel ko Abang yung ulo mo wala na sa katawan mo tapos pinapasok ko sa wet packs mo. Punta ka dito. Calm down. Sorry. Ito na. Hindi na. Sorry na. Nagjo-joke lang ako. Joker ako. Di ko kayang gawin nyo. Duwag ako. Hindi ko po kayang gawin yun. Duwag po ako. Duwag po ako. Bigay mo ang egg niya dito. Pangkain sa lapu-lapu. Yan, pangkain ni Papa. Gusto mo. Ay, maraming salamat Sir Alan sa palipad Calm down. Okay. Calm down. Easy. Ay. Idol, dami na nagutom, nagurgur ni Kuting. Okay, balik tayo doon. Okay, balik na tayo dito sa topic. Mga personalidad daw na nahagip sa CCTV. Sino kaya to? Mga personalidad na nahagip sa CCTV. Mami Beth, may galap shoutout ha. Sino kaya mga personalidad? Ilang personalidad ang nahagip sa CCTV? Sino kaya? Bakit kaya? Okay na, Jay. Relax na. Okay, relax na ako. Sino kaya? Nakakapagtaka to. Ilang personalidad nahagip sa CCTV footage ukol sa nasabat na 1.4 pulburotics sa Batangas PNP. Nasa kamay na ngayon ng PNP ang kopya ng CCTV footage kung saan makikita ang ilan umanong personalidad na posibleng may kinalaman sa nasabat na 1.4 toneladang shabu sa Alitagtag, Batangas nitong nakaraang buwan. Bagamat limitado pa sa impormasyon ng PNP, sinabing malaking development ito dahil kuhang-kuha ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari habang binibiyang shabu mula sa Nasugbu hanggang sa Barangay Alitagtag. Sa ngayon, dinodokumento na raw ng mga... Wait lang
May papaalala ko sa inyo. Kasi baka makalimutan nyo rin. Naalala nyo yung panaginip ko nung yung kasagsagan ng issue na to? Yung about sa mayor at congressman. Naalala nyo yun? Sino nakapanood dito nun? Paki-comment nga. Kung ano yung mga sinabi ko dun. Please, paki-comment kung ano yung mga sinabi ko dun. Oh. Naku, Kuya Jay, ang gumawa ng ganyan, bakla iyan si Jorex. Wala yan. Oh. Naalala niyo yung sinabi ko sa about dito? Yung kasagsagan ng issue nito, ng pulburon na to, na nasabat sa Batangas. Yung about sa mayor at gobernador na dikit or kaalyado ng Duterte. Naalala niyo yun? Naalala niyo yun? Ano yung mga sinabi ko doon? Di ba yung mayor, tama ba? Mayor ba yung sinabi ko? Mayor at gobernador ay talagang Duterte. No, Duterte talaga yan. Diyan sa Batangas. So dito kasi, bigla kasing naglaro sa isip ko etong nasa title na ilang personalidad na nahagip sa CCTV. Sinabi ko doon sa vlog ko, sa live ko, na nanaginip ako. Na kaya sa dinami-daming lugar sa Pilipinas, barangay or lugar, gano'n nga. Bakit sa Batangas pa napili? Na samantalang sobrang higpit sa Batangas ng mga checkpoint na yan. Bakit nagkaganon? Kasi nga, doon sa panaginip lang naman yun eh. Doon sa panaginip ko ay sinabi ko doon na kaya eto dyan ibinagsak or dyan nahuli. Panaginip lang naman po yun. Ibig sabihin walang kasiguraduhan. Ay may plano yung mga anti-Duterte na gurgurin yung mga kapanalig ng mga Duterte dyan sa Batangas. Ha? Napanood nyo ba yun? Ayokong maging negative pero baka may kukunin silang Paul Guy dyan para mawala sa kanila ang hinala na sininghot na nila yung lapses dyan sa pulburon. Hindi ako nagsabi dyan. Nag-comment ni The End Games yan. Ha? Kasi kung mapapansin nyo, simula po nung video na to, simula nung issue dito, ni minsan hindi man lang po nabanggit ang mayor at gobernador dito na kung saan ay kaalyado po ng Duterte. Siguro nabanggit pero late na. Wala man lang ewan ko, kung basta ako wala akong matandaan na binanggit nila yun. Mayor at gobernador yun. Na talagang kampi sa mga Duterte. Sinabi ko sa panaginip ko na napanaginipan ko na maaring ginawa nila yan is para pain or panimula para gurgurin or tanggalin or may gawing issue laban sa mayor at sa gobernador dyan. Gurgurin nila ako dahil sa comment ko, I found my... Di ka naman nila mamumukhaan. Sino ka? Kaya nga, kahit nga ikaw, di kita kilala eh. Sa mukha na lang ng pulis sa latang scripted na. So tuloy natin. Investigador ang bawat pangyayari sa gitna ng kanilang ginagawang backtracking sa naturang CCTV footages. Kasabay nito ang muling pakiusap na hanggang dito na lang muna ang maibibigay nilang datos dahil sa nagpapatuloy nilang investigasyon. Samantala, sumailalim na sa DNA examination ang narecover na mga bote sa loob ng dalawang sasakyang inabandona sa magkahiwalay na lugar sa San Luis, Pampanga na di umunay sangkot sa 9.6 bilyong pisong drug haul sa Batangas. Batay sa pagpapaliwanag ng PNP, ang dalawang sasakyan ay nakitang kasama ng photon van na may kargang 1.4 tonelada ng shabu bago ito naharang sa police checkpoint sa Barangay Alitagtag. Batay naman sa pakipag-ugnayan ng PNP sa Highway Patrol Group, katuwang ang Land Transportation Office ay lumabas na nag-match ang may-ari ng Land Cruiser sa mga dokumentong nakuha sa loob ng sasakyan na isa rin sa mga itinuturing na persons of interest. Nabatid na ang Black Land Cruiser na nakita sa CCTV ay may plakang NEJ 3399 ay pinalitan ng plate number na
GAC 7890 nang matagpuan sa parking lot ng sementeryo sa Barangay Santa Lucia, San Luis, Pampanga, habang ang white Ford Explorer naman ay may plakang BMK 77 ay pinalitan ng plate number na CAX 1547 nang makita naman ito sa isang parking lot ng sabungan sa kaparehong bayan. Samantala, wala pang malinaw na detalye ang PNP kung hanggang kailan natatapusin o matutunton ang mga individual na ginamit para makapasok ang malaking droga na ito sa bansa. Sa ngayon, tanging isang sospek pa lang ang nasa kustodiya nila kung saan kasalukuyan rin itong sentro ng kontrobersiya matapos na itago ng PNP ang pagkakakilanlang nito sa di malamang dahilan. Batay sa limitadong impormasyon, Yan o, dito nakakaduda to talaga eh. No, bakit ganito na lang nila mahalin tong hinayupak na to? 'Di ba? Kung yung mga gaganon lang na mga nauhuli, mga sachet-sachet eh. Kung bugbugin at walang yain yun, grabe. At ipangalandakan sa social media yung mukha. Pero pagdating dito, billion ng ano niyan. Oh, nako Kuya Jay, ang gumawa ay hindi pala ito. Ayoko maging negative, pero ay nabasa ko na pala yan. Oh, walang comment ah. Inaanap ko kasi yung video ko doon sa ang suspect panaginip. ay kinilalang si Al Michael Zarate na isang ex-marine sa Estados Unidos na nakapagtayo ng negosyo dito sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Diba? Ayos. Wait lang, hanapin ko yung video ah. Eto yun eh. Ito na, parang magkakatotoo ata. Kasi dito, nag-ano ako dito, napaisip ako dito sa ilang personalidad na nakita di umano Di umano sa CCTV. Ang tagal na ho natin nakikita yung, ang tagal na ho natin tinatanong yung about sa CCTV pero bakit walang lumalabas. So ngayon, biglang may mga nakitang personalidad. Kaya hanapin natin yung video ko na sinasabi ko na ipapagurgur or ipapatanggal yung gobernador at mayor sa sa Batangas. Oh, panaginip lang naman ho ito, no? Oo, saan na kaya yun? Hindi ko na makita dito ah. Saan na kaya yung ano na yun? Ay, kay ano na to, matagal na tong upload ko na to. Hindi ko na makita to. May 500 billion. Saan na kaya yun? No? Hindi ko na matandaan. Basta alam kong may ano yun eh. May title sa baba yun eh. Gusto kong panoorin, ipapanood sa inyo. Kasi baka alam mo yun eh, unahan natin sila. Kasi baka mamaya pag hindi natin unahan, bas biglang ganun nga mangyari, no? Yun pala yung sinasabi nilang ilang personalidad, sasabihin nila yung mga kaalyado ng Duterte. Ay naku po, edi ano na naman yun. Panibagong issue na naman yun. Saan na yun? Hanapin natin dito, pagtsagaan lang natin. Ito ata yun eh. So, viral video na yun, oh. Tingnan ko to kung ito yun ah. Wait lang. Data natin. Eh, naku, puro ads ah. Wait lang, hinahanap ko pa guys ah. Hinahanap ko kasi gusto kong ipapanood sa inyo. Oo, itong video na to. Tingnan natin kung ito. Tingnan ko. Baka ito yun eh. Alam ko na nagiinip ako nun eh. Ito na, wala na yung panaginip ko na yun ah. So yan mo na nga. Matagal eh. So ito, panoorin natin to. Oo. Uy, parang ano to, 6 hours ago lang mabago pa lang kasi may nararamdaman ako guys eh. Parang tinatawag ako ng kalikasan pero ito, panoorin natin to. Ano ba to? Butata, di nakaligtas si General Lasso sa natuklasan ni Senator Tulfo. Bato de la Rosa, ginisa ang PIDEA. Grabe yung mga title pa lang, no? Nakaka-out na. So, panoorin natin to. Mga involved dyan sa because that is very unacceptable. Yakin mo yung tao na yun at hindi ka mo sinabi mo. Para kasuhan natin yung mga involved. At gano'n ang ginawa mo. Ano daw, 2 weeks ago? Meron ba? Di ko na nga makakita eh. 2 weeks ago. Alam ko kasi nasa live ko yun eh. Tingnan, check ko nga sa live. Siguro sa live makikita ko yun. Sa live siguro. Okay? Live tayo. May ano kasi dun eh. Nasa thumbnail yun eh.
May palatandaan ako sa thumbnail nun ng mga gobernador na ipapatanggal pag ano eh. Oh, laser. 2 weeks ago ba? 2 weeks ago. Ito. Lapit na ako dito. Oh, ito. Malapit na ako. Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na malapit na yung bulomi sa puwerta ng ano. Batang. Ay, ito. Ito na, nakita ko na guys. So, ito. Mamaya na yan. Dito muna tayo. Ito. Nakita ko na. Pero tanggalin ko muna yung ads kasi may ads eh. Ay, ang guwapo naman itong inayupak na to. Ang guwapo. Hoy! Ba't nawala? Buisit. Ito. Wait lang ha. Ito. Paano? Ay, putik na yan. Ito yung panaginip ko guys, oh. Kasi, mas maganda na kasing medyo advance tayo eh. Mahirap na pag nagpakasiguro eh. Oo, medyo advance tayo ha. Panoorin nyo to ha. Panoorin nyo to maigi. Tapos i-connect nyo to doon dito oh, sa sinasabi ko kanina yung about sa ilang personalidad na nahagip sa CCTV footage about doon sa 13 or 1.4 pulburon na nahuli sa Batangas. So ito yun maaring mangyari doon oh. Oh, asan na? Yan, panoorin nyo muna yan ha. Oh, pogi ko dyan oh. Pogi ko oh. Oh, ito, play natin. Ito na nga, umpisa na natin sa panaginip. Wow, alam ko po. Alam nyo guys, kagabi na naginip. Sobrang panoorin nyo na maigi yan at panoorin. Intindihin nyo na maigi. 13 billion siya doon sa Batangas. Ang purpose pala daw nun, ito panaginip lang naman po ito. Ang purpose daw nun ay para sirain yung mga politiko na kampe sa Duterte. Hindi ko lang po alam kung sino yung mga politiko po doon na mga kakampe ng mga Duterte. No, hindi ko alam kung sino yung nandun. Pero alam naman din natin at paulit-ulit na lang din na nangyayari na ang mga politiko na nakampi sa mga Duterte ay talagang nililigwak. Oo. Nililigwak ng administrasyon. Kaya nung napanaginipan ko yun, sabi ko, grabe to. Kasi isipin nyo maigi, nung nahuli yung 13 billion na shabu na yun, hindi man lang natin narinig yung ibang mga pangalan ng mga politics doon, yung mga politiko doon na na tawag dito na mismong doon sa lugar nila nahuli yung shabu na yan. Oh, hindi natin narinig sa kanila, 'di ba? Tapos eto pa malupit. Biglang sumingit si Maring Lisa. Mga ka-BIA, mga ka-DDS, mga ka-Berneteros, no? Alam niyo kung bakit sumingit. Si Maring Lisa pala daw, sa panaginip ko lang 'to si Maring Lisa pala daw ang pasimuno ng mga ligwak-ligwak na 'yan. Oo. Yung mga halimbawa kasi nga antindi na talaga ng galit eh. Ang tindi ng galit ni Maring Lisa sa mga Duterte talaga. Oh, unang-una niyan, may kumakalat na naman na video ngayon, no? May kumakalat na video ngayon na tawag dito na may pahimas-himas pa si Paring Bong kay BP Sara. Pagbeso hinimod tuloy. Ginanon yung kamay,
Pagka ganon ng kamay, sabay hinawakan ng matagal ng kamay, ginanong ganon, sabi nga ng mga viewers doon, ng mga nag-comment, sana, wag naman sana magselos tong si Maring Lisa. Oo, kasi ano lang daw yun, bati naman daw si President Bongbong Marcos tsaka si VP Sara, kaya yun, wag naman na daw pagselosan yun. Oo, sobra naman na daw yun. Kaya, alam niyo yung sa panaginip ko na yun about sa mga nililigwak. Kasi una-una, di ba, na naranasan na ni Governor Hubahib. At ngayon, ang sinunod nila si Alvarez. So, maaari din na yung mga politiko na mga tiga Batangas ay ligwakin ng gobyerno sa kadahilanan na kampi sa Duterte. So paano nila maliligwak yun na may sapat silang may sapat silang sa mga tao or Wala pala akong boses. Na nga yung sinasabi ko. 'Di ba? Dapat nag-ano agad yun alam mo yun kasi 'di ba? Kasaysayan. Oh. Dapat agad yung doon. Pero bakit tahimik sila? 'Di ba? Kasi baka nga siguro pati sila hindi rin nila rin masyadong Kasi yung mga tiga Batangas nagtataka talaga paano napunta yan diyan sa kanila. Napakahigpit po ng Batangas. Tumira din ako sa Batangas, sa Lian, Batangas. Kaya alam ko yung kalakaran doon. Kaya sabi ko, paano nakalusot yan? Sobrang higpit ng Batangas. Sobrang doon, sobrang ganda ng pamamalakad doon. So paano nangyari? Anong meron? 'Di ba? Pero panaginip lang naman 'yan. Mahirap na ha? Okay, shoutout po, Ma'am Mamita. Yan. Oh. Isipin niyo maigi Ano to? Papaturo to. Turuan mo kami managinip ng ganyan. Oh. Magugas ka, nagugas ako Oh. Kahit sa panaginip fake news, 'di ba? Tarantado ka bala Kaya ka panaginip bobo ka ba? Sipin nyo maigi lang Kaya ako pinapanood sa inyo tong video na to. Kasi ako doon, na-alarma ako doon sa ilang personalidad. Pero wag muna tayo magbigay ng kasi hindi pa natin masyadong napapanood. Hindi pa tayo masyadong napapanood. Hindi pa lumalabas yung CCTV footage na yun. Maaari lang naman. No? Maaari lang naman na baka lang naman. No? Baka kasi mangyari kaya inunahan ko na. Ngayon, testigo kayo na baka magkatotoo yung panaginip ko. Baka ma-predict natin. Masarap makapag-predict Parang excuse sa mga tao gagamitin nila about sa shabu. Diba? So kasi ang nangyayari kasi parang sinisisi yung mga politiko about dun sa 13 billion na shabu na nahuli sa Batangas. At eto pa, no? Idudugtong ko sa panaginip. Tama na yung panaginip mo. Tama na yan. Lipat na tayo dito sa kabila. Jay, salute ako sa'yo. Galing ng panaginip mo, di ba? Panaginip lang naman yan. Kaya wag nyo na masyadong yung mga dyan, yung mga tawag dito. Saan na tayo? Bakit naglag na yung natin? Wala kitang blue